Buenos dias, damas y caballeros. Nandito tayo sa entrance ng subdivision namin. And again, welcome to another Walk the Talk session with the Vlogcaster, where we discuss major issues of the day while doing our mostly morning walk. So, pero meron sometimes sa afternoon din. So, today we are going to discuss itong kontrasona speech ni Alan Peter Cayetano. So, kung napansin natin, medyo he held back on his attacks against President Bongbong Marcos. Medyo uncharacteristically decente siya. Although ang punto niya talaga ay parang nagsisunungaling o pinapalaki ni President Marcos yung mga accomplishments niya, pero puro pahapyaw lang ang banat niya, hindi talaga diretsahan na sinabi na binubudol-budol tayo ni presidente. So, pero if you observe, it's more of a imbes kontra Marcos speech yun. It's more of a pro Alan Peter Cayetano speech. Parang as a political strategist at political strategist, communication campaign manager, na kami rin ang gumagawa ng mga communication plan and campaign agenda. Kami ang nagko-conceptualize yung mga political issues para ibandera ng mga kliyente namin, be they presidential candidate, vice presidential candidate, senatorial candidate. Kami yung or either gagawa ng mga think tanks, kami ang nagre-review kung ang issue ay good morning, kung ang issue ay patok sa tao. Kasi may mga issues na pwede naman ang politiko and he can champion any issue in the planet. Pero kung hindi ito patok sa tao, kung malayo ito sa bitukan ng tao, hindi pag-usapan itong issue na ito, at hindi siya makakapogi point sa mga voters. So kami yan, either kami gumagawa ng mga campaign plans, campaign agenda, election issues, or kami ang final review sa mga election issues na ginagawa ng mga scientists, ng mga economists, ng mga lawyers, ganon. So dito that's why sabi nga nila, it takes a thief to catch a thief. It takes one to know one. So dito sa kontrasona speech ni Alan Peter Cayetano, parang nakikita ko na nag-formulate na siya ng campaign agenda niya. Yung bring back the glory of the Philippines to the pre-Marcos days, yung 1960s daw, before naging presidente si President Bongbong Marcos at sinira ang bansa sa martial law at pagnakaw ng billions of pesos na trillions of pesos na until now binabayaran pa natin. Nakita ko na yung campaign program niya na kumbaga bring back the glory of the Philippines, na number 2 lang tayo sa Japan in the 1960s. And also yung everybody happy, kagaya rin sa strategy niya noon, yung 10,000
kada tao. Everybody happy yung napag-iwanan na daw tayo ng ibang bansa na noon ay mas less progressive sa atin, tulad ng mga Vietnam, Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, even South Korea. So kasi gera puro nasa kalagitnaan ng mga gera mga yan. So yan ang kanya. Kaya ang unang reaction ko doon sa mga pahayag niya, ang unang reaction ko ay dapat kabahan na si Sara Duterte. Mukhang may balak na talaga si Alan Peter Cayetano para tumakbo sa pagka-presidente. I wouldn't be surprised. Siguro siyempre pinaghahanda niya talaga yung possibility na ma-convict si Sara at siya na maging alternative candidate. Kaya busy siya sa mga online selling niya. Minsan mga 2-3 kada araw. Busy siya. He's building up his social media army. He's building up his social media army. At dahil gusto nga niya na to replace Sara Duterte. At kung hindi ma-impeach si Sara Duterte, pero weekend na ito dahil sa mga revelations sa mga pagnanakaw niya di umano sa impeachment hearing, then ay kung kuwan na lang mababa na ang rating ni Sara Biden, hindi ako magtataka if Alan will run against Sara. So ito naman, magtatanong naman kayo sa akin, siguro nasa isip nyo ngayon, pero ba't dinidepensahan nga ni Alan si Sara, hinaharangan nga niya yung pag-impeach ni Sara sa Senado? So Alan is not really defending Sara. Alan is really defending his position before the eyes of the DDS. Kumbaga nagpapakita siya na siya yung knight in shining armor, fighting in defense of Sara. Pero talaga he is courting the DDS loyalty, DDS votes, to go for him. Yun, nakita ko na sa mga point by point, parang campaign agenda na yung kanya yung inilahad niya campaign agenda na yun yun yung ginagawa namin, na itong gagawin ko sa economics, itong gagawin ko sa education, itong gagawin ko sa business, manufacturing sector, ganon, and we will make the Philippines great again. Parang yung ginawa ng mga Marcoses na nung unang tumakbo si Bongbong, kuwan nila, nag social media campaign sila as early as 2010, para yun rin i-remind ang tao yung glory days ni President Bongbong Marcos, ni President Ferdinand Marcos. Natatawa nga ako kasi yung anak ko naniwala na meron na rin tayo submarino. At si President Ferdinand Marcos daw ang naka-acquire sa atin ng mga submarino. Samantala tayo na lang atas ang Asian country na walang submarine. So ganon. So ganon yung ginagawa ni Alan Peter Cayetano. He's building up his political base, and he's already opposite nga yung speech niya, yung speech ni Pia, medyo kwan talaga, dinudurog talaga yung mga facts and figures presented by President Bongbong Marcos during the State of the Nation address. Pero si Alan Peter Cayetano, hindi ganun ang tirada niya. Pero ang tirada niya more on
more on his plans for the country, more on his economic roadmap na kumbaga kulang na sabihin niya, kung ako ang presidente, itong gagawin ko. Alan, bistado ka na namin. Pero okay lang, sige, go. Tumakbo ka laban kay Sara para mahati ang boto ng mga DDS. So yun talaga yung nakita ko, kasi kung kontrasona, usually ang kontrasona, yung kontrasona ay kukunin mo yung mga sinabi ni Presidente and then ipakita mo bakit mali yun. Siya hindi siya gaano ganun. Si Pia Cayetano ganun ang kanya, na parang sinasabi niya binubudol-budolan tayo ni President Marcos. Pero si Alan hindi siya gaano nag-react or binanatan. Hindi nga yun parang kontra eh. Hindi kontra eh. Parang hindi kontra kundi pro-Alan speech. So siya, pinakita niya gaano tayo bumagsak as a country in all levels. May punto naman siya sa mga research niya. May punto naman siya. And sinasabi niya anong dapat solusyon. So parang sinasabi na you rally behind me, suportahan niyo ako, and I will make the Philippines, I will bring back the glory days of the Philippines. Yun, yan ang summary ng kontrasona. Hindi kontrasona kundi pro Alan Peter Cayetano speech. So yun, lahat ng na inanalyze niya ano ba talaga ang problema ng Pilipinas at ano ba talaga ang solusyon. At na-conclude niya ang solusyon is for us to vote for Alan Peter Cayetano, because he knows the problem of the Philippines and he can solve the problem and make us, sabi nga niya, bakit tayo makantay ng 100 years sa mga, dahil sinasabi ng mga eksperto it will take us 100 years para i-reverse yung pagbaksak. Tama rin naman siya, yung agrikultura pinabayaan na talaga natin, samantala kung pupunta ka sa Vietnam lang, wag na tayo sa ibang advanced countries. Sa Vietnam lang ang yaman-yaman ng mga farmers, mga bahay nila naka brick roof, mga bahay nila mga 3 to 4 stories high. Bahay ng farmers yan, kaya murang mga bagay-bagay sa kanila, 70% lower dito sa atin, dahil they produce everything. Rice, nag-import pa nga tayo rice galing doon because they value their farmers, they support their farmers. So yan, na-figure out na yan ni Alan. Ang kulang na lang ay look natin siya sa highest position of the land. Kasi lahat yung sinabi ni Alan na gagawin niya, it can only be done kung siya ang presidente. At alam naman natin, third term na siya. Last term na niya. Graduate na siya as senator. So ang choice na lang niya is to return back to Congress or to get elected as mayor of Taguig, or mag-party list, which is unlikely naman for an Alan Peter Cayetano. So it is really yung desire niya to go for the presidency, if not vice presidency, pero mag-negotiate siya for term sharing kung hindi pa na-impeach si Sara. Siya muna ang VP and then mag-resign si Sara after 3 years, 2031, for health reason, mental health reasons. And then siya na mag-take over as president. Yan.
So yan nakikita natin, political plan ni Alan Peter Cayetano, and this was my conclusion when I watch his kontra zona. Hindi talaga niya kinontra si Marcos sa mga payag, kundi binild up niya na yung sarili niya sa tao. Sabi niya, I'm the better leader than Marcos or Sara. Ganon ang mensahe niya. Vote for me because I have the vision. I know the problems of the Philippines, and I alone, Alan Peter Cayetano, can solve them. And we don't have to wait hundreds of years to achieve the level of Singapore. Kaya pabalik-balik siya sa Singapore story. Isa pa, tingnan nyo, at masasabi nyo talaga na tama ang analysis ni Vat. Nakita nyo, pasimple. Pinakita niya yung backward Singapore, and after decades naging economic superpower ng Asia na or even in the world. Economic, hindi naman military. Economic ang Singapore, although they have stronger military than the Philippines. And then pasimple, pinakita niya yung picture of the fort Taguig na barren and mountainous na area or hilly area. And then pinakita niya after a few decades, or only after less than 2 decades ata, pinakita niya gaano, or more decades na rin. So pinakita niya how progressive the fort is Taguig. So parang sinasabi na rin niya na I'm the Lee Kuan Yew of the Philippines. I'm the Lee Kuan Yew. If Lee Kuan Yew brought Singapore to modernity, brought massive progress to Singapore, under Lee Kuan Yew, Alan Peter Cayetano will do that for the Philippines. Kita nyo yun, kung napanood nyo yung speech niya, nakita nyo, pasimple. Sabi niya, hindi pa may pag-asa pa naman ng Pilipinas. Tingnan nyo ang picture ng Taguig. Only decades ago. Kumbaga, kung parang squad rin ito, parang campaign style rin ni Binay at ni Duterte. Anong nagawa ko sa Makati, sabi ni Binay, magagawa ko sa buong bansa. Ganon, Ganon. Thank you. Ganon ang style niya. Ganon rin si Duterte. Anong nagawa ko sa Davao, naging progressive ang Davao, magagawa ko sa buong Pilipinas. Bistado ka na, Alan. Hindi ka makakalusot kay Vlogcaster. Papunta ka pa lang, pabalik na si Vlogcaster. Kasi yan ang ginagawa natin. Isipin mo, sa lahat ng example, sa lahat ng picture, kinumpara niya yung the fort Taguig sa Singapore. Imagine. Wow. Wow. Kung medyo mahinang utak mo, sabihin mo, ito na talaga si Alan, ito na iboboto ko. Gagawin niya, he will make Philippines the next Singapore. Parang gano'n kumbaga, syempre, sila ang namumuno sa Taguig. So, although, syempre, alam naman natin na ang kwan talaga, syempre, sa FBR administration, kahit binenta yan, na hindi naman nakabili ng mga aeroplano sa atin, binenta yan, former military. The whole of it was a former military camp. Pero nung binenta niya sa mga developers, yun, naging, dahil medyo kwan na yung Makati, no area to expand, yung mga taga Makati nag-shift to Taguig. So hindi yan
Hindi yan dahil sa mga Cayetano. It's more the economic dynamics working dyan. Yung Makati Central Business District, wala nang area para mag-expand, and then across EDSA, andyan na binuksan ni Fidel Ramos yung Taguig, binenta yung mga military, benta rin kasi yun yung mga military lands, and then yung lahat ng mga taga Makati nag-transfer na to Taguig. Pero hindi yan dahil sa mga Cayetano, hindi yan dahil sa mga, pero yun ang pinipresenta ni Alan Peter Cayetano. Yun ang kanya, yun ang pambudol-budol niya sa atin. Kaya yun, kaya i-expose natin siya sa political ambitions niya. So i-kuha nyo to, i-like nyo itong vlog para mapunta ito sa mga inbox ng mga DDS. Mag-ingat sila kay Cayetano. Kakalabanin nito yung idol nila, si Sara Duterte. At ikalat nyo rin ito, i-share nyo ito para rin sa mga botante na if that happens, to be careful not to support Alan Peter Cayetano. Mga DDS, bitawan nyo na si Alan kasi kakalabanin yan yung idolo nyo. So yan ang political agenda ng isang Alan Peter Cayetano, judging from his speech. So okay, tapos na tayo sa almost an hour morning walk natin. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.